Pagtawa yung mga bata pag nakakarinig ng bomba. Ito yung classic style na motor na pwedeng pambundok. Alam mo naman kung gaano kaganda yung kinalabasan ng ating TMX 125. Bali, aalis muna tayo para papalitan ng bagong gulong ang ating TRK. Kasi medyo manipis na yung gulong niya sa likod. Yung sa harap naman, goods pa. Pero syempre, papalitan na natin siya ng pang dual sport para set na. Maski malapit yung pupuntahan natin na pagpapalitan, dyan lang naman sa Kalasyaw, kailangan pa rin natin magsuot ng safety gear, di ba? Paandarin muna natin ang ating motor. Kagagaling lang pala namin sa Maliko kahapon. Ang ginamit nating motor is yung Aerox natin na bago. Ganun pala yon yung Aerox pag tumagal yung biyahe. Kasi sinerts ko yung biyahe namin, parang nasa 200 kilometers lang yung balikan. Pero nakaramdam ako ng sakit sa puwet. Sumakit yung puwet ko. Dito tayo pupunta, papuntang Kalasyaw. May shortcut dito kasi papuntang San Carlos, going to doon sa pupuntan natin sa Kalasyaw. Bali, na-drive ko yung EDX ng almost 1,600 kilometers. Kung naramdaman kasi yung sakit sa puwet, yung sakit na naramdaman ko sa kamay, sa braso, yung naramdaman ko noon, pagod. Pero based doon sa puwet, talaga hindi ko siya naramdaman sa EDX ko. So parang nanibago ako. Siguro dahil ano lang, bago pa lang ako nagdadrive ng Aerox. Kung i-compare mo yung TRK, sabi nila mahina lang yung takbuhan ng TRK. Pero syempre pag i-compare mo siya sa scooter, big bike pa rin siya. Napakatulin pa rin ng takbo pag compare sa mga small cc. So pag nakapag-drive ako ng ganitong motor na big bike, syempre all goods na rin sa akin yung mga ganong takbuhan. Hindi kasi tayong talagang matulin magpatakbo. Hindi kagaya ng mga iba na yung loob pagdating sa pagpapatakbo ng matulin, napakalakas talaga. Papasok na tayo doon sa pwesto ng ating pagpapagawahan. Siya na yung bahala kasi magpapalit ng gulong natin. Balikan na lang natin siya. Tapos may nabili din tayo na di ko alam kung anong tawag doon, yung bakal na parang araron niya doon sa silong. Alloy pala yun. Kakabit niya na rin yun. Tapos yung bagong gulong natin na nabili, yung gulong na yon, dineliver ko na siya, hinatid ko na siya kagabi dito. Para sabi ko sa isip ko, wala na akong poproblemahin kasi hindi ko naman siya pwedeng kargahin ng nakamotor. Ang ginawa ko, binalikan ko siya kagabi after ng rides namin. Dinala ko na lang yung pick up para madala ko na siya dito, tapos palitan na lang kami ng motor. O dito lang yung lugar nila, papasok lang dito sa area na to. Ang daming mga kambing oh. Kambing na pang kaldereta. Hi po, makikidaan po. Tuwag-tuwa yung mga bata pag nakakarinig ng bomba. Yun ang kagandahan kasi pag yung gamit natin, yung inline 4 or ganito, yung mga bata tuwag-tuwa pag nagpapabomba. Malapit na tayo sa kanilang bahay, konting-konti na lang. Nandito na tayo sa kanilang bahay. Pasok na natin tong ating motor, tapos hiramin natin yung kanyang Mio para makauwi tayo. Dito yung kanilang bahay. Madaming mga ginagawang motor dito. Yung mga ginagawang mga motor,